Isa na namang mainit at mapagpalang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy nating subaybayan ang ating programa sa oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama rin natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo sa Manila Adventist College, na siyang nagbibigay ng kanyang panahon para ang mga katotohanan mula sa ating pag-aaral ay ating mapasahimpapawid. Pastor, kamusta ka na po? Mabuti po, Pastor, at ako'y nagagalak na sa pagwawakas ng ating pag-aaral, tayo'y nasa ikalawa sa huling bahagi, ay ating madarama na ang Panginoon ay kasama natin. Yeah. Hindi lamang bilang manlalalang, kundi bilang isang tagapagligtas na laang sumaklolo sa lahat ng panahon. Kaya nga pinagpapasalamat natin na sa loob ng ilang mga panahon ng pag-aaral na ito ay nadama natin ang patuloy na patnubay ng Diyos. At gayon din, ang pananatili ng ating mga taga-subaybay na lalong dumarami upang saksihan ang atin hong programa. Kaya sa lahat ng mga sumusubaybay ng programa, maraming salamat at patuloy nawang ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. At tanggapin ninyo ang mainit na pagbati namin ni Pastor Ilioma. So tayo po ngayon ay nasa Lesson 12, ikalabing-dalawang serye ng pag-aaral sa trimestreng ito. Nang atin pong pag-uusapan ang kahalagahan ng pagkaunawa kay Jesus bilang ating manlalalang at manunubos na siya ang pag-asa ng mga mananampalataya. At dito rin po ay aalamin natin kung paano pinahayag ng Diyos ang kanyang karakter doon sa krus. Kaya nga pinamagatang ang pag-aaral na ito, ang manunubos ni Job. Pero bago ho tayo dumako sa pinaka-paksa ng pag-aaral, ating munang hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa sandaling ito ay nais naming muli na sumalok ng karunungan mula sa balon ng pagkaunawa na kayo ang magbibigay at papatnubay. Salamat po na sa mga nakalipas na pag-aaral ay nakita namin ang mabuting mga aral na nais naming isakabuhayan, lalong-lalo na kapag kami dumaraan ang mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Salamat po sa aklat ng Job na aming binabaybay at tinatalakay na nais naming makita ang tunay na likas ng aming manlalalang at tagapagligtas. Salamat po na kalakip ka namin sa lahat ng aming mga karanasan na nagbibigay ng kahulugan at ng pagpapala sa tuwi-tuwi na. Patawarin niyo kung saan kami nagkulang at igawad ang pangunawa at karunungan sa mga sandaling ito sa bawat isa na sumusubaybay at sa amin na tumatalakay ng inyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Atin pong isalang-alang ang susing talata na binanggit dito sa ating talakayin, na ito ay masusumpungan sa Isaiah Kapitulo 53, talatang 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Pastor, ang talatang iyong binasa na siyang susing talata ng pag-aaral sa buong Sanlinggo ay bahagi ng isang kapitulo na tinatawag na Messianic chapter sa aklat ng Isaiah. Okay? Dito ipinakita yung pagdurusa at mga kahirapang madaranasan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay pagpapahayag ng mga hula tungkol sa magiging karanasan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nagkatawang tao dito sa balat ng lupa. So ang buong kapitulong ito ay tumutukoy doon sa kanyang karanasan. Lalong-lalo na yung talatang iyong binasa na tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. So dito mapapansin natin, Pastor, na pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang anak hampasin, dalamhatiin, magkaroon ng kahirapan sapagkat siya ang kumuha at nagdala ng ating mga kasalanan at mga kamalian. Kaya nga, sa pagpapahayag na katulad nito, pinapakita na
tanging sa Kanya lamang natin masusumpungan ang kahanga-hanga at nakakaaliw ng mga kasagutan tungkol sa mga katanungan na binabahagi sa aklat ng Job. O kaya nga, Pastor, tingnan natin paano tinutugunan nito yung mga bagay-bagay sa aklat ng Job. Ayan, Pastor, mapapansin natin na sa aklat ng Job ay parang nag-iisa si Job. Nang siya'y pagpalain, marami siyang kasama. Pero nung nagsimula ang trahedya at kahirapan, sakit sa kanyang buhay, parang nag-iisa na siya. Hanggang doon sa Kapitulo 38 na pinasimulan natin sa nakaraang pag-aaral, na doon ay nagsalita na at nagtanong na ang Diyos sa kanyang karanasan. Ayan, parang nag-iisa siya. Pero papansinin natin, Pastor, na sa aklat ng Job ay naunawaan, meron siyang pagkaunawa si Job na hindi siya nag-iisa. Meron siyang tagapagligtas na karamay niya sa lahat ng panahon na siya'y naroon sa kahirapan. Yun marahil ang una niyang naramdaman na siya'y parang nag-iisa. Subalit dito sa ating pinabasa na mga sulat mula sa Job, nagpapakita ngayon ng isang napakahalagang dapat nating malaman tungkol sa manunubos. So paano pinakita ni Job itong tungkol sa manunubos na ito? Ayan, Pastor, maganda yon. Nung nakaripang pag-aaral ay siya yung manlalalang. Ngayon naman, titingnan natin sa ating pag-aaral sa aklat ng Job. Ang kapitulo ay 19, Pastor. Ang talata ay 25 hanggang 27. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba, ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Narito ang patutuo ni Job, Pastor. Ang sabi nito, ngunit talastas niya. Ibig sabihin, nauunawaan niya na ang kanyang manunubos ay buhay. Buhay. Ito yung konsepto sa aklat ng Job na namutawi sa bibig ni Job na meron siyang manunubos. Ang ginamit dito ay redeemer, Pastor. Yung redeemer dito, iba yung tagapagligtas. Nais kong baybayin. Kakaibang salita yung kahit sa Hebreo, kahit sa Grego, kakaiba yon. Ang ginamit dito ay redeemer, manunubos. Nagsimula ito doon sa salita na buying back, yung bumibiling muli sa atin. Ayan. Tayo ay naibenta sa kasalanan, nang tayo ang unang mga magulang ay nagpasya na suwayin ng Diyos, tayo'y nabenta. Kaya nga, muli tayong binibili ng Diyos. Yun yung konsepto ng manunubos dito. Nais kong iyong pansin. Bakit na tayo bibilihin? Pag-aari niya tayo sa magitan ng paglalang, subalit ang tao'y pinili na maglingkod sa kanyang kaaway. Ang kaaway ng Diyos. At doon, napunta tayo sa kamay ng kaaway. Kaya nga, paano tayo babawiin? Ginamit yung concept na manunubos. Bibilihin tayong muli at ang manunubos, ang gagamitin ay ang kanyang dugo na mabububo. Yung sakripisyo niya sa Kalbaryo, yun ang magiging kabayaran para ang tao ay matubos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya nagpapahayag ang kasaysayang ito na ang Panginoon ay hindi lamang isang manlilikha. Siya ay meron pang napakahalagang titulo o gawaing ginampanan, kundi bilang isang manunubos. At napakaganda yung binabanggit ninyo na tayo 2 beses na naging pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Dahil nung una tayo nawalay sa Kanya, nawala dahil sa kasalanan, subalit upang muling maging Kanya tayo, kinailangang tubusin tayo. Tubusin tayo, kaya yung manunubos. So 2 beses. Yan. 2 beses tayong naging pag-aari ng ating Panginoon. Ngayon, paano pinakita ni Job? Actually, kapag ng aking binabasa itong mga bagay na ito, napansin ko nakakaunti lamang ang kanyang pagkaunawa sa Diyos bilang isang manunubos. Yan. Kaya nga, dito nais nating liwanagin kung paano pinakita ni Job ang ibang kaalaman tungkol sa manunubos. Ayan, ang kaalaman, sabi rito ay kaalaman. Paano niya, ginamit niya yung salitang manunubos. Dito sa aklat ng Job, Pastor, ay ginamit ni Moses na may akda ng Job, mula sa bibig ni Job, yung salitang manunubos. Hindi niya ginamit yung tagapagligtas. So, dun sa konsepto pa lang,
Alam niyo, pagka maiba ako, Pastor, may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang tawag Totoo po nila yun. ay atheist. Ateista. Ayan. Pagka may nakakausap ako, may mga kaibigan akong nag-aral sa malalaking universidad, hindi daw sila naniniwala sa Diyos, ay sabi ko sa kanila diyan pa lang sa iyong pangungusap, meron ka ng concept about God. Kasi sabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pag ginamit niya yung salitang Diyos, Pastor, i-deny man niya na hindi siya naniniwala, meron siyang concept sa kaisipan. So dito, nang banggitin ni Job yung salitang manunubos, bagamat wala siyang full na pagkaunawa, ano yung role, ano ang gagampanan, paano siya magiging manunubos, dahil yun ay i-reveal pa sa sanktuaryo at sa sakripisyo doon sa lumang tipan, ay mapapansin natin, Pastor, na meron na siya nung concept doon sa kanyang kaisipan na merong magliligtas, merong kukuha ng kanyang lugar at hindi siya iiwan bagkos iyahanda yung hanggang sa darating na future ay darating siya bilang tagapagligtas. Ayan. Kaya napakahalaga yung nauunawaan natin yung dalawang titulo ng ating Panginoong Diyos. Yung nakaraan, sinasabi natin na ang Diyos ang siyang manlilikha at ngayon ay ang Diyos bilang ating manunubos. Dalawang titulo na napakahalaga sa Diyos, napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Dahil pagka maririnig natin yung salitang manunubos, ito'y nagpapahayag ng isang dakilang pag-asa para sa ating lahat. Kaya nga ang tanong, bakit ang papel ng manlalalang ay magdadala ng dakilang pag-asa sa mananampalataya? At iugnay natin doon sa pagiging manunubos. So dalawa yung, Pastor, manlalalang at manunubos. Okay. Tunghayan natin ang isang propeta, yung kaninang propeta rin na nagsimula ng susing talata natin dito sa 48, Pastor. 48, 13 hanggang 17. Dito pinagsama yung dalawa, manlalalang at manunubos. Okay. Ayan, 48, ang talata ay 13 hanggang 17. Ang sabi po sa mga tala, oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Kayo'y magpipisan, kayong lahat at inyong didinggin, sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito. Siyang iniibig ng Panginoon ay kanyang tutuparin ang kanyang kaligayahan sa Babylonia at bubuhatin niya ang kanyang kamay sa mga Kaldeo. Ako nga'y nagsalita, o aking tinawag siya, aking dinala siya at kanyang pagiginhawahin ang kanyang lakad. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim mula ng panahon na nangyari ito. Nandoon nga ako at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Narito, Pastor, ang concept na iyong idinidiin na siya ang manlalalang sa talatang 13 at 14, dinidiin na siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Siya ang nagtatag ng lahat ng bagay. Sa kaptito talatang 16 at 17, binanggit naman yung siya ay manunubos. So, ang tanong ay, bakit ang papel na ginagampanan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas nagdadala ng malaking pag-asa? Yun yung tanong. Bakit? Kasi yung manlalalang at yung tagapagligtas, iisa, Pastor. Hindi magkaibang nilalang. Hindi. Siya ay iisa. Siya yung lumalang, siya rin yung tagapagligtas. Nilinawin natin, Pastor. Kasi sino ba yung lumalang? Kasi meron yung mga kaisipang Diyos lang eh. Sinong Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. So linawin natin. Tama. Pastor, ang banal na kasulatan, hindi Ama ang lumalang ng lahat ng bagay. Bagamat may mga talata na Diyos ang lumalang, pero wala kayong mababasa sa talata na Diyos Ama ang lumalang ng lahat ng bagay. Ayan. Kaya sino yung manlalalang na tinutukoy ng banal na kasulatan? Yon ay ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Sino yung tagapagligtas? Ang ating Panginoong Hesus din. Ang Diyos, manlalalang as in general. Pero specifically, ang Kristo na nagkatawang tao, siya yung ikalawang persona ng pagkadiyos na
lumalang. Siya yung nagsalita sa Genesis Kapitulo 1 ng lahat ng bagay na nangyari at naganap. Ayan, Pastor. So, lilinawin natin. Sino yung manlalalang? Ang ating Panginoong Hesus. Sino yung tagapagligtas? Ang ating ding Panginoong Hesus. May mga talata sa Biblia na ang Diyos ay manlalalang. Siya rin ang Diyos na manunubos. Ayan. Sino yun? Ang manunubos dapat magbayad ng kanyang dugo. Hindi Ama ang nagbayad ng kanyang dugo. Ang manlalalang, dapat siya yung nagsalita at sa kanyang pagsasalita, dapat yung claim niya, siya yung berbo, siya yung salita. Ang Ama hindi tinatawag na berbo sa banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesus, ang salita na siyang naging dahilan na nalalang ang lahat ng bagay. So lilinawin natin yon. Kasi may mga ilan na, ay Diyos Ama ang tagapaglalang. Hindi, ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas at siya rin ang manlalalang. So pwede bang isipin na merong manlalalang pero hindi siya yung manunubos? Ay, may mga ganyang kaisipan. Yan, Pastor. So, sa tinuturo ng Biblia, kasi nakukonfuse ang mga nagbabasa ng Biblia, kasi may mga talata nga na ang Diyos ay manlalalang, ang Diyos ay manunubos. Tapos pupunta ka naman na ang Panginoong Hesus ang lumalang ng lahat ng bagay. Ang sabi nila, siya daw ay pinagkalooban ng karapatan para lalangin ang lahat ng bagay. Babasa sila ng mga ganong mga talata na pinalalabas na nila na narito ang Diyos Ama, narito ang anak na mas mababa, at inuutusan lang siya na gumawa ng lahat ng bagay. Hindi po ganon. Magkapantay yung Ama, Anak at ang Espiritu mula pa sa pasimula at meron silang bahagi sa paglalang, equal sila sa pagtubos, ganon din ang banal na Espiritu. May mga papel na ginagampanan yung tatlong persona ng pagkadiyos. Dapat malinaw yun, Pastor. Yeah. At isa sa maliwanag dito, yung manlilikha na siyang may kakayanang likhain ng sanlibutan, siya rin ang may kakayanang tumubos Yan. sa ating mga kasalanan. Ayan. So yun ang napakaliwanag sa lahat. Ngayon, binanggit nyo na rin lang na si Jesus ang siyang manlalalang at siya rin ang manunubos. Paano tinali nitong manunulat ng bagong tipan na si Juan ang katotohanan na siya nga yung parehong manlalalang Ayan, at manunubos? magandang tunghayan natin, Pastor. Doon sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1 hanggang 14. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamagitan niya ay magsisampalatayang lahat. Hindi siya ang ilaw, pumaparito upang kanyang patotohanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao, na pumaparito sa sanglibutan. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng mga nasa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Narito ang sulat ni Juan. Ito yung unang ebanghelyo na isinulat ni Juan, Pastor. Bagamat meron pa siyang mga aklat na mga isinulat. Bari 5 ang aklat na isinulat ni Juan. Merong 1, 2, 3 John, at saka yung Apokalipsis. Ito yung ebanghelyo. At sa kanya, alam niyo dito sa ebanghelyo ni Juan, Pastor, hindi nyo mababasa na ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Nagpasimula ang aklat ng Juan sa walang hanggan. Yung statement doon nang pasimula, in the beginning. Ayan. Alam ba mo ba, Pastor, na ang 1:1 ng Juan ay mas malayo kaysa Genesis 1:1? Yan. Bakit? Yung Genesis 1:1 is only the beginning in creation. Pero ito,
eternity beginning. Yung sa walang hanggan na naroon ang Diyos, naroon ang Espiritu, naroon ang Anak. So naroon silang tatlo. Wala silang pasimula. Kasi may mga nagtuturo na siya'y may pasimula, yung berbo. Yan. At siya yung naging dahilan kaya nagkaroon ng paglalang. Talatang 3:4. At kung pupunta tayo sa sulat ni Apostol Pablo sa Lucas Kapitulo 2, ay mababaybay natin doon na siya yung manlalalang. Kasi ang tanong natin ay, paano ito itinali? Paano ibinuhol ni Juan yung katotohanan na siya yung manlalalang at siya rin yung tagapagligtas? So, bago siya magkatawang tao, ipinakita rito na naroon siya sa walang hanggan. Dapat malinaw ito. Doon sa walang hanggan, kasama ng Ama, kasama ng Anak, Pastor, ay siya yung naglumalang ng lahat ng bagay mula sa pasimula ng wala pang kasalanan. Pero pumasok ang kasalanan dito sa kanyang nilalang na sanlibutan at kinakailangan siyang magkatawang tao. Yun, talatang 14. Nanaog dito sa lupa. Yun ang hindi maintindihan ng iba eh. Paano kung siya ay may pasimula, ay sabi nila, diyan lang siya nagpasimula sa Kapitulo 14. Hindi, kundi naroon na siya. Ano ang kanyang kalalagayan? At mamaya babasahin natin, siya'y nasaan yung Diyos at kapantay ng Diyos Ama at ng Banal na Espiritu. So maliwanag na ang Diyos na ito, ang ating Panginoong Hesus, ay nagpasimula sa walang pasimula. Sa walang pasimula. So kaya napakaganda yung termino na yun na hindi mo na isipin pa kung saan siya nagpasimula. Wala kang pasimula Wala. Ngayon, dito sa tinali ni Juan na katotohanan, ang isa sa tanong ay, maari ba nating paghiwalayin itong papel ni Kristo na ito bilang manlalalang at manunubos na may kaugnayan sa kaligtasan? Ayan, Pastor. Ang sagot dyan ay very specific. Hindi po pwede. Ang sabi ng ating leksyon, inseparable yung role ni Kristo na manlalalang at tagapagligtas. Ayan. So, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede. Kung sino kasi yung lumalang, siya rin ang kukuha ng tao kung siya'y magkakasala na tutubos mula doon sa kanyang pagiging makasalanan. Hindi po yung Ama ang magiging tagapagligtas at tutubos at magbububo ng kanyang dugo, kundi yung lumalang na nagsalita, yung berbo, yung salita, siya yung mananaog at magkakatawang tao, naglaman. Kaya nga sa English ay incarnation, nagkaroon ng karne. Pagka ako'y nagtuturo sa mga estudyante ko, nililinaw ko yun Incarne, sabi sa Latin, naglaman. Kinuha ang pagiging tao natin. Hindi po, ang Ama, Espiritu, hindi siya naglalaman. Ang Espiritu, hindi rin naglaman. Pero ang Kristo na nasa Espiritu, nung siya naroon sa walang hanggan, siya yung nanaog at nagkatawang tao. So napakaliwanag itong konsepto na ito ng ating Panginoong Hesus, ang manlalalang at manunubos, na kung saan ay nabigyan natin ng diin upang hindi tayo mawawala doon sa tamang turo na si Jesus ang manlalalang at siya rin ang ating manunubos. Ngayon, tingnan ho natin na itong si Job, kinikilala niya talaga na ang Diyos ang pinakamataas na namumuno sa sansinukob dahil siya yung manlilikha. Pero ang isa sa bagay na kung saan ay paano mo malalaman nga kung paano maging isang tao kung hindi mo naranasan yung pagiging isang tao. Ayan. Kaya nga dito ang tanong ay, ano ang reklamo ni Job sa Diyos na kaugnay ng kanyang pagiging kataas-taasan? Ayan. So, nakita natin na naunawaan ni Job na siya yung manlalalang. Siya yung makapangyarihang Diyos. Ayan. Siya rin yung tagapagligtas kasi inamin naman niya yon. Sa Kapitulo 10, ang talata ay 4 at 5, Pastor, ng Aklat ng Job. Ikaw ba'y may mga matang laman o nakakita ka bang gaya ng pagkakita ng tao? Ang iyo bang mga karawan ay gaya ng mga karawan ng tao o ang iyong mga taon ay gaya ng mga karawan ng tao? Ayan, ang sinasabi niya rito ay, hindi ka naman nagtao Paano mo maintindihan ang karanasan namin na limited? Ikaw ay unlimited, infinite. Ayan. Ikaw ay omniscience. Now, pansinin natin, Pastor, nang isulat ang aklat ng Job ay hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Ayan. So, yung concept ng manlalalang at tagapagligtas, nariyan na sa aklat ng Job. Pero, hindi pa siya nagkakatawang tao. Kaya ang tinatanong ni Job, paano mo maiintindihan
ang aming karanasan na kami nagkakasakit, kami ay umiiyak pagka namatayan, kami ay nagdarahop, naghahanap ng pagkain, nagsasalat ng maraming mga bagay. Paano? Hindi mo naman naranasan. Yun yung complaint ni Job, Pastor. Yan. Oo. So kaya nga, tama nga lang yung unang pagpapaliwanag ninyo na para masagot ng Diyos itong si Job. Actually, sinagot ng Diyos itong si Job sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Ayan. So, nung panahong yun, ay hindi Oo. pa. Nung Di panahon pa. ni Job. Kasi Di pa. darating pa lang ang tagapagligtas. Oo. Kaya nga Okay. tuwing sila'y papatay ng mga handog na tupa, nagsasakripisyo siya. Opo. Pag-aralan natin yun sa mga nakalipas na leksyon na paghihingi ng tawad sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga anak, nag-o-offer siya ng sakripisyo, inaaninag nito yung darating na tagapagligtas. Hindi pa niya naintindihan na yun ay magkakatawang tao, magkukuha ng laman para madanasan yung kanyang katanungan, kanyang tinatanong. Yan. So ibig sabihin, ang Biblia tumugon sa reklamo ni Job. Oo, yan. O, Pastor. bagamat hindi doon sa sa panahong panahong iyon. naroroon, sa panahon Oo. ni Moses, hindi. At itong pagtugon na ito ay makikita natin sa Lucas Kapitulo 2, talatang 11. 11, yan. Ang sabi dito ay ganito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ayan, ipinanganak. Nang ibig sabihin, naranasan niya kung paano tayo pumasok dito sa balat ng lupa. Ayan. So, yung katanungan na, hindi mo naman naintindihan yung aming limitasyon na kami ay ipinanganak, pwedeng mamatay, pwedeng magkakasakit. Ang sabi ng Panginoon, ayan, ang Lucas ay nagsabi na siya ay ipinanganak. Doon sa Juan 1:14 ay atin ding binasa kanina. Yeah, maliwanag doon Yan, kanina. na siya ay nagkatawang tao. Sa Lucas 19, Pastor. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Naparito. Sino yung naparito? Yung anak, yung manlalalang. Pastor, ang talatang iyong binasa sa Lucas 19 ay sa kaalaman at sa pag-aaral ng maraming mga nag-aaral ng banal na kasulatan ay ito yung mission statement. Ito yung focus at goal ng ating Panginoong Hesus nang siya'y naparito sa lupa. At nang siya ay magkatawang tao, ang kanyang layunin ay hanapin at iligtas ang nawaglit. Paano niya hahanapin? Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling, at sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng daan ng kaligtasan. At siya yun. Hindi sinabing, ito ang daan. Hindi. Sabi niya, ako ang daan. Bakit? Kasi siya yung nanaog na manlalalang. Iuugnay natin doon sa concept kanina. Siya yung nanaog na manlalalang at siya rin yung dapat magligtas sa kanila dahil yun ang basis kung bakit niya sila ililigtas dahil siya ang lumalang sa kanila. At ito yung maliwanag na tugon ng banal na kasulatan sa reklamo ni Job. Sa yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pamumuhay sa lupang ito, na habang siya'y namumuhay, meron siyang ipinakitang napakahalagang misyon. Iyan, Pastor. At dito sa Hebreo Kapitulo 4, Pastor, pakibasa mo, ay ipinakita rito yung karugtong na bahagi noong gagampanan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao upang maging manunubos ng mga tao dito sa balat ng lupa. Ang sabi po dito sa talata, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ayan, Pastor, narito ang isang napakagandang pahayag ni Pablo dito sa aklat ng Hebreo na yung manlalalang, siya rin yung tagapagligtas. At bahagi nung dalawa, yung manunubos pastor ay dalawang bahagi nun. Una, yung bayaran ang kasalanan sa kanyang pagkakatawang tao at pagkatapos ng kanyang pagbayaran ang kasalanan sa magitan ng kanyang kamatayan, aakyat siya sa langit bilang saserdote. Ano yun? Pari, namamagitan. Oh, hindi Diyos ang tagapamagitan, kundi ang tao at Diyos. Hey, yung dual role. Kasi siya yung lalapit sa Diyos at siya rin yung lalapit at mag-aalok sa tao ng kaligtasan sapagkat siya ay walang kasalanan. How can he approach God? Paano niya lalapitan ang Diyos? Sapagkat wala siyang kasalanan. So pwede niyang hawakan ang tao dahil tao siya. Pwede niya ring hawakan ang Diyos dahil Diyos siya at wala siyang kasalanan.
So yun yung role ng saserdote. Ito yung malinaw na ipinapahayag ni Pablo. Kaya nga nakakatuwa na pag-aralan itong mga bagay na ito dahil napakarami nating natututunan ng mga doktrina sa banal na kasulatan, lalo na kapag may kinalaman sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus at pagiging tao. Ngayon, bilang kaugnayan doon sa reklamo ni Job, bakit nagkatawang tao itong Panginoong Hesus? Ayan, merong talata at dito sa Roma Kapitulo 8, ang talata ay 3, Pastor. Gusto ko itong talatang ito. Kung minsan ito nagiging controversial, pero gagamitin ko sa ating pag-aaral ngayong umaga. 8, Kapitulo 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanya sariling anak na naganyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Ayan, talatang 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Ayan, Espiritu. narito Pastor, nais kong pansinin natin na dito sa Kapitulo 8 ay mapapansin natin na he took upon himself the form of a what? Ang sabi doon, kanyang kinuha, siya nag-anyong lamang sa larin. Ayan, napansin po Pastor? Hindi lang siya nag-anyong tao, kundi nag-anyong tao na may dala ng mga kasalanan. He was made sin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Siya ay tinignan ng Diyos na nagdala ng mga kasalanan ng karamihan. Kaya nga, bakit niya kinuha yung humanity, Pastor? Kasi yun ang paraan para mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay kung Diyos ka. Yan. So, kinakailangan kunin niya yung took the humanity para dun sa kanyang pagkakatawang tao, madadaranasan niya yung kamatayan na kabayaran ng kasalanan. So, lilinawin natin yon. Only in the form of humanity, ang Panginoong Jesus, makakadaan siya para bayaran yung kabayaran ng kasalanan at yun ay ang kamatayan. So, ibig niyo pong sabihin, Pastor, na ang ating Panginoong Hesus ay naging tulad rin sa isang makasalanang laman. Yan. Hindi natin sasabing siya'y makasalanan. Kundi kinuha niya itong laman na laman ng tao pagkatapos na si Adan at Eva ay magkasala na. Ayan. Hindi po holy flesh ang ating Panginoong Hesus nang siya'y magkatawang tao. Hindi yung laman ni Adan bago magkasala ang laman niya, kundi yung laman ni Adan, itong katawang ito, napapagod, ayan, umiiyak, okay. Nagagalit, naipakita niyang lahat ito, bagamat hindi siya makasalanan. Ayan. So itong lamang ito, yung kinuha niya is the form of Adam na after the fall, yung laman. Pero yung tendency na magkasala, wala po siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. May possibility ba na magkasala? Mayroon. Pero wala po siyang tendency, yung inclination, yun ang wala sa ating Panginoong Hesus nang siya ay magkatawang tao. So, ibig sabihin, nasa Panginoong Hesus ang katulad rin nung ating nararanasan. Yes. Naranasan din niya. So, wala dito yung sinasabing kasi kaya si Jesus ay nagtagumpay Kasi dahil siya isang Diyos. Isang Diyos. Ayan, Oo. Hindi niya, unang-una, hindi niya ginamit ang kanyang pagkadiyos. Ayan, doon sa Pilipos mamaya, babasahin natin, hindi niya ginamit ang kanyang pagkadiyos. Ikalawa, papansin niyo na ang kanyang kinuhang katawan, itong katawan ay yung katawan pagkatapos na ang tao'y magkasala. Hindi yung katawan bago magkasala ang tao. Pero wala siyang tendency, lilinawin natin, ito ang kaibahan niya sa atin. Wala siyang hilig na magkasala. Pero may posibilidad. Kaya nga tinukso siya. Kaya kahit na ilang tukso ang gagawin sa iyo, kung wala namang posibilidad na magkamali ka, but does he have the possibility to sin? Yes, kagaya ni Adan nung unang panahon. At dahil sa ganitong mga karanasan ng Panginoong Hesus, na nakita natin kung paano siyang namuhay ng mayroong katuwiran sa lupang ito na hindi nagkakasala, siya ay tinitingnan natin bilang modelo ng sangkatauhan. Ayan. Dito sa 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat namang lumakad na gaya ng nilakad niya. Ayan, sino yung ito? Yung lakad dito, Pastor, hindi yung naglalakad na literal ng paa. Hindi, kundi yung paano namuhay ang ating Panginoon. Pag yung concept ay walk with God, Enoch walk with God, kung sabihin, namuhay siya nagagaya ng Diyos. Dito rin, tayo na mga tagasunod ni Kristo, siya yung modelo dahil tayo'y kinakailangang lumakad, mamuhay
na gaya ng paumuhay ng ating Panginoong Hesus nang siya'y narito sa balat ng lupa. Sa Galatia 4:19, Pastor. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Ayan, para si Kristo'y makita, mabadha, maipamuhay natin yung Panginoong Hesus na nanaog dito sa lupa. Yun ang nais. Kaya siya yung ating modelo. Dahil yun ang minimit kahit si Pablo, yung sinabi rito, maliliit kong mga anak. Ay, hindi po maliliit. Ang tinutukoy niya rito ay mga mananampalataya. Yan. Hindi po yung maliliit na bata ang tinutukoy ni Pablo rito, kundi tayong mga mananampalataya na nanampalataya kay Kristo, nais niya na makita, mabadha sa ating mga buhay yung pamumuhay ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang pamumuhay ng ating Panginoong Hesus ay walang kapintasan. Ang kanyang pamumuhay ay buhay na matuwid na kapag titingnan ng Diyos, makikita ng Diyos ang karakter na siyang karapat-dapat. So kaya kapag nasa ating buhay, ang ating Panginoong Hesus, yung paraan ng pamumuhay natin, pagka tinitingnan tayo ng Diyos, nakikita niya ang ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, bakit, namuhay ang ating Panginoong Hesus ng katulad ng tao, katulad natin, pero bakit ang kamatayan niya ay kinakailangan? Necessity. Oo. Yan. Ang tawag namin dyan sa pag-aaral ng mas malalahim na teolohiya ay divine necessity. Now, pansinin natin, Pastor, doon sa Marcos 8:31. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. Ayan, ang sabi rito ay kinakailangan. Patayin. It is a necessity. Kinakailangan na siya'y mamatay. Bakit kinakailangan siyang mamatay? Galatia 2:21, Pastor. So, yung concept na kinakailangan siyang hindi magpakamatay, ha? Kasi yung may mga concept Kailangan siyang mamatay. Mamatay, ayan. Galatia 2:21. 21, hindi ko niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamagitan ng kautusan ay ang katwiran kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Ayan. Dahil, bakit pinasok ni Pablo ito? Kasi yung iba, nais maging matuwid sa pagtupad ng kautusan. Oo. Hindi tayo makakakuha ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang daan lamang, Pastor, na tayo magiging matuwid, mamatay ang Kristo at tanggapin yung sakripisyong yon. Dahil yung namatay, walang kasalanan, matuwid. At pag kukunin natin yun, ia-apply yun ng Diyos. Pag tayo'y humingi ng tawad, ia-apply ng Diyos yung kanyang sakripisyo, yung kamatayan niya na walang kasalanan para sa ating at sa mamagitan ng pananampalataya at biyaya, tatanggapin natin ang kaligtasan at tayo'y i-declare ng Diyos. Napakaganda nun, na tayo'y walang kasalanan. Hindi dahil meron tayong ginawang mabuti, hindi, kundi dahil sa kamatayan noong walang kasalanan na nabayubay doon sa krus. At ito ang siyang naging dahilan na bago ang kamatayang yaon ay naihula dito sa lumang tipan ng ating Panginoong Hesukristo ay pawang daranas ng pagdurusa. At ito yung pangunahing propesiya dito sa lumang tipan. Ayan, Pastor, doon sa Isaiah na ating pinasimulan sa susing talata kanina, Isaiah 53, ang talata ay 1 hanggang 6. Bagamat ito ay buong kapitulo, baybayin natin yung unang mga 6 na talata ng kapitulo 6. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw.
tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang Ayun, kasamaan Pastor. Napansin nating mo yung lahat. huling bahagi ng talatang binasa mo, ipinasan sa Kanya ang ating mga kasamaan na ating mga nagawa. So, ito yung sakripan. Ang tanong wala namang nabanggit dyan ng Panginoong Hesus. Kung babaybayin natin, babalik tayo sa bagong tipan. Doon sa tagpo na si Felipe ay nakikipag-Bible study doon sa eunuch ng reyna ng Candace. Ay binabasa niya ang kapitulong ito. At doon, sa bagong tipan, ay ipinahayag doon na yung binabasa niya na Mesiyas ay ang ating Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus. Kaya pag tinatanong nila, how can you apply this? Totoo bang si Kristo nga ang tinutukoy ng 53? Opo, dahil doon sa bagong tipan, si Felipe sa tala ng mga gawa ay ini-apply ito sa ating Panginoong Hesus nung siya'y magkatawang tao na siya ang nagpasan ng lahat ng ating mga kasalanan. At ito'y pinahayag din ni Apostol Pablo sa Filipos 2, Pastor. 2, Kapitulo 6 hanggang 8. Ayan. Yung paghihirap na dadanasin ng manlalalang at tagapagligtas. Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Wala nang mas malinaw pang pahayag ng banal na kasulatan kundi ito, Pastor. Nasaan siya? Siya ay nasaan yung Diyos, kapantay ng Diyos. Ito yung naroon siya bilang manlalalang. Pero may plano ng kaligtasan. Ayan. Ano yung plano ng kaligtasan? Kung ang tao na lalalangin mula sa kanyang larawan ay magkasala, ang lumalang, ang kukuha ng lugar. Siya ang magkakatawang tao at babayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. At ito ang nangyari. Ito yung manunubos, Pastor, na sinasabi ni Job doon sa kanyang aklat. Bagamat hindi niya naintindihang mabuti ito, I believe. Pero sa atin ngayon, naintindihan na natin ito na siya yung katuparan noong sinasabi ni Job na ang aking manunubos ay buhay at siya ay tatayo sa mga huling araw. Yan. So napakaganda at napakaliwanag nitong ating ng talakayang ito na dito na ipapakita natin kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at ay tinubos sa ating mga kasalanan. Isang katibayan na ang Biblia ay sumasagot sa mga katanungan na katulad ng katanungan ni Job na papaanong malalaman niya ang karanasan ng tao kung hindi naman siya naging katulad ng tao. Subalit sinagot ng Biblia ang mga katanungan ito. Ngayon, makikita ho natin ang kahalagahan na kung saan nang si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nakilala itong si Satanas. Kaya nga, ang tanong natin ay, paano pinakilala ni Jesus si Satanas sa konteksto ng krus at dakilang tunggalian? Ayan, dito sa Juan Kapitulo 12, Pastor, ang tinatanong natin ay, ito yung Satanas din na nagpakita doon sa aklat ng Job. Hindi po kakaiba ito. Dito sa Kapitulo 12, ang talata ay 30 hanggang 32. Sino itong Satan? Now, medyo lilinawin natin, Pastor, ang pangalan niya ay Satanas. Hindi po masama ito. Yung pangalang Satan ay hindi po masama, kundi accuser. Ang ibig sabihin ay nagbibintang. Ayan. Na pag nagkamali tayo, ay binabaybay niya yung ating mga pagkakamali. Ang sabi, ito, hindi karapat-dapat na tawagin na anak ng Diyos. O, tingnan mo ang mga pinagagagawa. Yun ang salitang Satanas. Ayan. At dito, makikita natin sa Kapitulo 12, ang talatang 30 hanggang 32, Pastor. Ang sabi po sa mga talata, sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito'y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon, ang paghatol sa sanglibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. At ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Ayan. Yung picture doon ay marahil hindi makita ng ating mga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung talatang 32 ay ipinakikita, Pastor,
yung pagtataas sa ating Panginoon sa krus. Oh. Ayan. So nung itaas ang krus at mabayubay ang Kristo doon sa krus, ipinakita kung ano ang tunay na larawan ng kaaway. Ano ang kanyang larawan? Ayaw niya na ang tao'y maligtas. Ayaw niya na mapabuti ang tao. Ang gusto niya, may kasama siya na pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga dito, in-unmask, the word is unmask, tinanggal ni Kristo yung maskara ni Satanas at ipinakita niya yung tunay. Hindi lang siya nag-a-accuse na nagmamalasakit na, tingnan mo yung mga anak mo, hindi tunay, kagaya kay Job. Hindi, kundi nais niya na palabasin na na ang dyablo ayaw niya na maligtas ang tao. Ayaw niya na tayo maibalik doon sa dating kalalagayan natin at umuwi doon sa langit na bayan na inihahandang Diyos para sa atin. Kaya nga, dahilan sa kasaysayan ng cross, nahayag ang tunay na ugali ng diablong ito o ni Satanas. Subalit hindi doon nagtapos, kundi patuloy niyang pinipilit na ang pagkakilala natin sa Diyos ay maging isang pagdududa na kung saan ang Diyos malayo sa atin, ang Diyos ay hindi naranasan yung ating mga karanasan at hindi tumutugon ng ating mga suliranin. So sa makatwid, mga ginigilo namin mga kaibigan, ang cross ay isang bagay na naging napakahalaga para sa atin. Doon namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa cross na ito, dito niya pinagkasundo ang Diyos at ang sanlibutan. Ayan. Maganda yon Pastor, nakaisipan. Segundo Corinto 5:19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayan, napakaganda Pastor. So meron yung pinagkasundo, reconcile. Ayan, di ba? Ano ang reconcile? Nag-aaway. Pagka nag-reconcile, kaya nga dapat ngayon, kahit ang sambayan ng Pilipino, mag-reconcile na. Tayo, di ba? Mga political, magkakalabang mga politiko, may mga nangyaring hindi magaganda, dapat din mag-ayos na. At pati yun, dapat kalakip yun. Dahil mundo ang tinutukoy dito. Hindi po tao lang, kundi ang mga tao at ang ating sanlibutan, ipagkasundo. Ibalik na yung tamang ugnayan at relasyon na nasira nang ang tao ay magkasala doon sa halamanan ng Eden. Paano? Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo doon sa Kalbaryo. Kaya nga, sa pasimula pa lamang na ang tao ay nagkasala, ito ay isang pagre-rebelde sa ating Panginoong Diyos. Pagka ikay nagrebelde, humihiwalay ka sa palatuntunan ng Diyos. Kaya ang tao nahiwalay dahil doon sa kasalanan. At ang cross ang siyang naging dahilan. Nakikita ko yung mga illustration. Pagka pinakikita yung cross, yung nilalapat, yung nagkakahiwalay, yung cross ang ginagamit. Siya yung tulay. Naging tulay. Yeah, naging tulay. Para ang tao makalapit sa Diyos at ang Diyos ay maramdaman ng tao na malapit sa Kanya. So, dahil sa bagay na ito, bakit ang kahangahangang katotohanan na binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa cross ang siyang naging dahilan upang tayo mamuhay na sumunod sa Kanya? Maganda yun, Pastor. Yung katotohanan na si Kristo ay nagbayad ng ating mga kasalanan sa cross, ay dapat naman tayo'y mamuhay na merong pagsunod sa Kanya. So, mahalaga yun, Pastor, na dahil tugon doon sa kanyang ginawa sa atin. Hindi niya tayo pinipilit, Pastor. Now ang mamatay ang Kristo doon sa cross, namatay siya para sa lahat. Pero hindi ibig sabihin, lahat ay maliligtas. Dapat ay tumugon tayo, tanggapin ang sakripisyo ni Kristo at magsimulang sumunod at ibalik yung tamang ugnayan. Yun, makipagkasundo. Paano tayo nakikipagkasundo? Ay, magsisimula tayong lumakad at hindi maging suwail sa kanyang harapan. Ano yung mga yon? Yung mga aral ng Biblia na tama, isa sa kabuhayan. Ito na yung pagsunod kay Kristo bilang modelo. Ang una, Pastor, ililigtas niya tayo bago tayo sumunod sa Kanya. Hindi tayo dapat sumunod muna na wala pang kaligtasan. So, yung pinagkasundo, yun yung paraan na tayo ay iniligtas at pagkatapos na tayo ay maligtas, tutugon ako sa magitan ng pagsunod sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa krus, Pastor, at napakaganda yung inyong binanggit kanina na doon sa krus nahayag ang tunay na ugali nitong si Satanas. Subalit doon din sa krus nahayag ang karakter ng Diyos. Ayan, Pastor.
Kasi kung minsan, parang ang Diyos ay walang pakialam. Unang-una, di ba? Dito sa karanasan ni Job ay parang naging tahimik siya mula sa Kapitulo 3 hanggang Kapitulo 37. Parang tahimik na, parang natutuwa pa siya na, ay, tingnan mo itong aking... Siya pa yung nagbigay ng pahintulot, hindi ba? Parang sabi ni Satanas, tingnan mo, siyang nagpahintulot. Tingnan mo, pinabayaan ka niya. Tingnan mo, dumarating yung ganung mga kaisipan sa isang anak ng Diyos. Sana, tingnan natin na hindi ganon. Ang krus ay nagpapaalaala na hindi tayo iniwan ng Diyos, kundi nanaog siya. Kinuha ang ating lugar para wala kang dahilan na sabihin mong, ay hindi naman niya naranasan yung aking naranasan eh. Sa ating leksyong pinag-aralan, Pastor, ang pagkakatawang tao ni Kristo ay nagsasabing, mahal tayo ng Diyos, ebidensya ito na hindi niya tayo iiwan at hanggang sa huling pagkakataon, nais niya na tayo at ako ay maligtas. Amen. Mga kaibigan, si Jesus ay pumarito sa lupa mula sa langit upang mamuhay at mamatay para sa atin. Alam ni Job na buhay ang kanyang manunubos, kaya kung unawain lamang natin ang krus, magiging maliwanag din sa atin na kinuha ni Jesus ang kamatayan na dapat sanay sa sangkatauhan. Kasama ng lahat ng pagdurusa at kahapisan ng lahat ng henerasyon. Kaya ang nagliligtas na kalamang ito ay nagdadala sa atin sa pamamagitan ng ating mga pagdurusa tungo sa buhay ng mga tinubos. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong napakagandang pagbabahagi. Naubos na naman ang ating panahon. Kaya nga't ating tapusin ang pag-aaral na ito sa pamagitan ng isang panalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa krus. Nahayag ang tunay na ugali ni Satanas. At ganun din ang kahangahangang pag-uugali ng aming Panginoong Hesus na nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa amin na tumubos sa aming mga kasalanan. Sa kasaysayan na ito ni Job, ipinakita sa amin na kayo ay kasama namin na kung mayroon mang pagdurusa at kayo rin kasama namin para sa pagtatagumpay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, 10 ng kanilang pamilya, anuman ang kanilang kinaharap ngayon, lagi nawa sanang naroon sa kanilang kalagitnaan ang presensya ng aming Panginoon. At kami manghawak na matibay na may pananampalataya sa aming Panginoong Hesus na siyang lumikha at naging manunubos sa aming mga kasalanan. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat mga ginigiliw namin mga kaibigan sa inyong pakikisama sa pag-aaral na ating sinagawa na sana'y huwag kayong bibitiw dahil ang kahuli-huliang serye ay isa sa napakahalagang pag-aaral dito sa Aklat ni Job. Muli po, sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Ako si Pastor Jose Sabat Jr., si Pastor Ilioma, nagpapasalamat sa inyong lahat.